sa mga bars na substandard. Imagine that, dalawang malagim na aksidente sa loob lamang ng isang linggo na nagpapakita kung gaano kamali ang pamalakad ng gobyerno sa bansang ito. Dalawang malagim na aksidente na ang pinakadahilan ay ang malawakang korupsyon sa ating bayan. So, hindi ba ito ay napakalaking sign na dito sa lupa ay malayo-malayo pa rin tayo sa mainam na pastulan na hinahangan para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At mukhang malayo na nga rin tayo mapunta kung patuloy pa rin tayo hindi makikinig sa Kanya. May sabi nga po minsan na ang pinakadahilan kung bakit hindi bumoboto ng wasto ng maraming mga Pilipino ay ang mababang kalidad ng edukasyon sa bansang ito. Okay, may punto. Kaya nga, lakas ng loob kumandidato ng mga hindi karapat-dapat kasi alam nila, sumayo lang sila, bola lang sila, at dahil sikat sila, nanalo sila. At kaya nga, marami sa mga nakapong politiko na pulpol ay hindi pinopondohan talaga at pinagbubuti talaga ang serbisyo para sa edukasyon ng bayang ito. Sapagkat alam nilang kapag natuto ang maraming Pilipino, hindi sila mabupwesto. So nag-aagi ako kahit papaano, pero kahit papaano lang kasi sa palagay ko kulang ang obserbasyon na yan. Sapagkat naniniwala po ako na kung talagang nakikinig lang sa ating mabuting paso ng bawat Kristiyano sa bansang ito, na bansang Kristiyano, bansang Katoliko, hindi mo nakipag-aral ang mga yan. Bobo ang gusto ng mga yan. Kaya ang pinakatunay na problema ay hindi ang mababang kalidad ng ating edukasyon, kundi ang mababang kalidad ng ating relasyon sa Panginoon. Mas magkataka pa tayo, madidismaya pa tayo, kung bakit hindi sa atin nagmula ang Santo Papa. Talaga lang ha? Buti na hindi. Sapagkat kung nagkataon ay baka sa halip na makabuti, makasama pa. Kasi sa pa din natin isipin, na okay na lahat sa atin. Gayong kung titignan natin mabuti, napakarami pa natin dapat ayusin sa pagiging Kristyano natin. Kitang-kita nga po ito as just one of the indications sa hindi natin mastong paboto. Ay, sa konsensya natin, bilang mga Kristyano. Gusto yung sinasabi dito ng Panginoon na nakikilala niya ang kanyang mga tupa at ang kanyang mga tupa ay nakakakilala sa kanya ay hindi isang simpleng pagkilala na halimbawa ay alam lang natin ang pangalan ng bawat isa. No, ito ay isang malalim na pagkilala which connotes an intimate relation. At tulad ng ibig sabihin natin kapag sinasabihan natin yung taong kilala natin sa pangalan, kilala kita. You don't just mean, kilala ko pangalan mo. Obviously, ito na yun eh. Kasi ang ibig sabihin nun sa mas malalim na pamamaraan, alam ko iniisip mo, alam ko binabalak mo, alam ko gusto mo, nararamdaman ko, nararamdaman. Ganon ang Diyos para sa atin. Sana, maging ganito rin tayo para sa Kanya. Sana sa pagboto natin bukas, ang maisip natin at ang talagang pairalin natin, yung alam natin nararamdaman ng Diyos, yung gusto ng Diyos, yung binabalak ng Diyos, yung iniisip ng Diyos, yung gusto ng Diyos na gawin natin, yung sana ang ating pairalin. Sapagkat kung hindi pa rin, tayo magtaka kung natin siyang sisihin. Sakaling, hindi sakali, sapagkat siguradong maraming namang tragedya ang maranasan natin. At mas lalo tayo malilugmok sa mga problema ng pinasasaglaan natin. Sapagkat pinipigyan naman tayo ng Panginoon ng pagkakataon kada eleksyon. Sinasayang lang natin ang ating. At dahil Mother's Day ngayon, kaya yung sabihin po natin na ating mga mothers ang siyang pinaka-obvious na sign of tandaan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga sa kasabihan, sa Ingles, God wanted to be everywhere and so He created mothers. Kaya siguro usually ang daming sinasabi ng ating mga nanay sa atin. In as much as napakarami rin gustong sabihin ng Diyos sa atin upang gawin tayo. Most of this ay pinapadaan niya talaga sa bibig ng ating mga inabisnes. Sino nga ba naman ang pinakapupwede magsabi sa ating kilala kita? Kundi ang ating mga ina. Sapagkat sila pinakalakaan ang nararamdaman natin, iniisip natin, plano at gusto natin. No wonder, hindi man natin aminin, lalo na sa mga nakatatanda na ang dami nating lihim na tama si Mama,
Tama si nanay, tama si mami, tama si inay. Tama si mama, hindi ako dapat kaagad nag-asawa. Tama si mami, hindi ako dapat sumama sa kanila. Tama si ina, nag-aral ko sana ako mabuti talaga. Tama si mama, mahalaga ang pamilya. Tama si mami, ang pagsisisi ay nasa uli. At hindi man din natin aminin, kahit accomplished na tayo, kahit may sarili ka ng pamilya, kahit ang dami mo nang narating sa buhay, kahit lahat kaya mo nang bilhin o kaya mo nang makuha, namimiss mo pa rin, namimiss pa rin natin ang pagmamahal, payo, kakulitan, kahit pagbubunga ng nanay natin. Kasi kung paano hindi natin po pwedeng ma-outgrow ang pangangailangan natin sa paggabi ng Diyos. Hindi rin natin ma-outgrow ang pangangailangan natin sa mga nanay natin. Bakit nga? Hindi naman natin sila inihalal para maging ina. Sila ay bigay talaga ng Diyos sa atin at sa ating pamilya upang ating maging mabuting pastor sa ating buhay. Kaya hindi nakapagtataka na sila ay maging napakahalagang bahagi ng ating buhay. Ito po sana ang hingin natin biyayang makita natin sa karagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Ay, naku. Lagay nga ito sa Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam mo, may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama sapagkat mahal niya. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama sapagkat anak niya. Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang sama. Bitignasin ang ating mga mata, Panginoon, pagkalooban mo po kami ng mga mabubuting pastor sa aming simbahan, sa aming pamahalaan, sa aming lipunan, at tulungan mo kami maging mabuting pastor sa aming kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang samahan, kanya-kanyang kawan o grupong kinabibilangan. Tulungan po kami maging mabuting modelo na maghahatid sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, sa tulong mo sa mainam na pastulan. Huwag nawa kaming maging dahilan ng pagkaligaw nila ng landas, sapagkat alam namin ito'y malaking kasalanan na siguradong aming paglisihan. Tulungan mo po kami, Panginoon, kami ay iyong gabayan. Hallelujah! Luwihin ng Diyos. Hallelujah! Basta naman siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroon pong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Ang pakatandaan mo, ikaw ay bahagi ng kanyang kawan. Iiwan nga niya para sa iyo. Siya na po siya. Mahintay ka na
mahanap ka lang, maibalik ka lang niya sa kanyang pagmamahal. May magandang mangyayari sa iyo. Huwag matigas ang ulo. Maggabay ka sa Diyos. Makinig ka sa Kanya. Huwag sa tao. Kung lalapit kay Jesus. Huwag iwan sa sarili mo. Kundi sa gusto ng Diyos na mangyayari sa buhay mo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection